Ayan, nakat na natin, oh. Ayan. Ayan, yan yung itsura niya pag nakat. Ayan. Ibig sabihin, yun yung may mga guhit na yan, yun yung bend natin. Ngayon, ang problema natin, maulan. Kaya, hindi tayo makababa. Kasi, mula dito, lalakarin pa natin na dyan sa baba. Maglalakad pa tayo, kaya lang, maulan. So, ngayon, para lang matapos natin to, di masayang yung araw natin, subukan nating i-bend na walang binder. Gawa natin ng paraan. Yung mga nakaraan nating video, tinuturo ko sa inyo kung paano tayo magwi-welding at paano yung proseso ng mga tamang paghinang, yung pagwi-welding. So, hindi lang naman tayo magtatapos. Ituturo namin sa inyo, hindi lang ang pagwi-welding, kundi kung paano tayo kumita ng pera at makadiskarte tayo ng mga sarili natin. Kaya kung nagustuhan mo itong mga video na to, paki-subscribe na rin ang Quran Work at i-hit mo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bago nating ilalabas na video. Ang gagawin natin ngayon, meron tayong natirang plancha dito. Yung tira natin nung nakaraan na yung ginawa nating gate. So, gagawin natin siyang ihawan. Pinakasimpleng layout na ihawan. So, papakita ko sa inyo kung paano natin i-layout yung ihawan. Napakasimple lang siya, pero maraming gumagawa nito. Iba-iba naman ang layout. So, ituturo ko sa inyo kung paano natin i-layout. Yung alam ko na layout, ang ituturo ko sa inyo. Mahirap naman yata magturo pag hindi mo alam. So, okay. So, ngayon, ang gagawin nating ihawan, ganito ang style niya. Meron siyang bend dito. Ayan. Sana sundan nyo ako. Sa mga hindi pa alam dito, kailangan panoorin mo rin to. Pero kung alam mo na to, kung alam mo na tong layout na to, pwede mo nang pwede ka na lumipat sa ibang video. Pero sana yung mga video ko pa rin. Joke lang. Ayan. Meron siyang bend na ganyan. Tapos dito, yan. Ito na yung lagayan ng uling natin. Yan. Yan. Ganyan lang siya, ganyan. Yan. So, ibig sabihin, kaya ganyan ang design niya. Kasi ang parilya dito, ito yung sasalo sa parilya natin. Dito. Andito yung parilya natin. Yan. Kaya kailangan ganyan ang bend niya. Yan. At ang gagawin pala natin na na ihawan, hindi lang to basta ihawan. Kasi ito, tataasan natin ng konti yan. Kukunin natin yung siguro nasa mga 130 o kaya 150. 150. Di, 130 na kamo, 130 na lang, tapos 40. Yan, gawin natin 130 to. 130. So, dapat yan, mga 100 lang. Mga G's lang yan, dapat. Yan. Kaya lang, tataasan natin kasi, hindi lang basta ihawan to. Lalagyan din natin ng screen yan, dito. May screen din yan dyan. Tapos, may butas siya dito. Ibig sabihin, pwede din natin siyang gawing kalan. So, double purpose siya. Kasi pagka normal na ihawan lang, ito, ganito lang. Pagka ganyan lang siya, wala siyang pasukan ng hangin dito. Pagka sinalangan mo kasi yan ng mga kasirola dyan, yung uling namamatay yan. Paano nga ba natin i-layout yan? Okay. Ito, gawin nating 15. 15 mm. Ito, 15 mm. 15 mm. Ito, 10 mm. 10 mm. Kasi ang parilya natin dyan, ang gagamitin natin parilya, yung mga ginagamit ko sa pang bracket, ito. Ito, mas maganda to, mas makapal. 1/4. 1/4 yung shafting natin na gagamitin. Yan. Okay, puro stainless yan. 304 yung plancha natin. Medyo makapal siya. 0.9 mm. Okay. So, standard na lapad lang kukunin natin. Ano lang to ang kukunin lang natin is 1 feet. Yan, dito na tayo kumuha sa kabila.
So, ibig sabihin, kukuha tayo ng GIS 15 muna. Ayan. Sana masundan nyo ako. Yan, dito, GIS 15. GIS, tapos 15. 15. Yan. Tapos, kukuha din tayo ng GIS 15 dito sa kabila. GIS. Yung bindir natin dyan sa baba, dyan lang kami nagpapabend. Ano lang, street bindir lang siya. Kaya, ang layout natin dito, hindi natin mabuo siya pa-box. Ibig sabihin, tanggal yung isang, isang side. Tanggal. Kaya, pagdating dito, bibuild up na lang natin. Ayan. Ayan na, meron na tayong GIS 15. Ito na yan. Ito, tsaka ito. Tapos, mula dito sa 15, saka tayo magbaba ng 130. Ito na yun, 130. Yan. Titingnan natin yung natira kung aabot pa siya kasi retaso na lang to eh. Ito, kung aabot pa siya ng 1 feet, sobra pa. Ibig sabihin, 335. Okay na tong lapad niya. 335. Dito, kuha rin tayo ng 130 para maguhitan natin. Okay, kuha din tayo ng GIS dito, tapos 15. Yan, ganun din dito sa kabila. Para mabarahan natin. Okay. Itong gagawin nating ihawan na to, hindi order to. Gagawin ko lang siyang ihawan kasi wala na yung ihawan ko, nasira na. Pero yung ihawan na yon, siguro mga 10 years na yata yung ihawan ko. Papakita ko pala sa inyo yung ihawan ko. Ayan. Ito. Ayan. Medyo luma na siya. Ayan. Yun. Pumutok na yung isang welding dito. Yan. Wala na. So, palitan natin. Tsaka yung ilalim nun, butas na. Butas na yung ilalim. Kaya, ito na ipalit natin doon. Pero kung mayroong interesado, baka mamaya mayroong magkagusto sa inyo dyan, bibilhin nyo to, walang problema. Itong pag-cut nito, ito yung dapat bantayan natin. Kasi baliktaran to eh. Dapat, pag nag-cut siya, yung kanto natin, magpang-abot pa rin siya naka-45. Ito tanggal to eh. Yan, tanggal yan. Kasi pag tinupi natin yan dito, tapos ito kabila, dapat tanggal to. Ito ang tingnan natin kung paano natin i-cut yan para naka 45 degree pa rin siya. So, ang gagawin natin, ito, mga 400. 400. Maliit masyado. 450. Yan. So, ibig sabihin, 18 inches. Yan. Ito yung 45 natin. Itong pangalawa, itong 15. Yan. Tapos ito, mali yung dito kanina, mali. Yan. Tapos ito, pantay lang. Yan. Yan, kita nyo? Yan. So, ibig sabihin, ito yung cut natin. Ito yung cut natin. Yan. Tapos, dito. Tapos ito, pantay. Yun. So, nasundan ba natin? Yan. Yan yung cut natin, no? Ayan, nakat na natin, no? Ayan. Yan yung itsura niya pag nakat. Ayan. May mga guhit na yan, yun yung bend natin. Ngayon, ang problema natin, maulan. Kaya, hindi tayo makababa. Kasi, mula dito, lalakarin pa natin dyan sa baba. Maglalakad pa tayo, kaya lang maulan. So, ngayon, para lang matapos natin to, di masayang yung araw natin, subukan natin i-bend na walang binder. Gawa natin ng paraan.
Ang sikreto naman doon, dadaanan siya natin ng cutting wheel. Lahat ng guhit. Ito, daanan natin ng cutting wheel yan. Yan. Kailangan diretso yung pag-cut natin. Kumbaga, ibibikat natin siya. Yan. Yan ang diskarte naman pag nag-bend tayo. So, ibig sabihin, pasalamat din tayo umulan. Kasi makakatipid tayo sa bend. Kasi, tulad nung sinabi ko sa inyo nung nakaraang vlog natin, ang bawat tupi nito, 10 piso. So, ibig sabihin, pag pinatupi natin to, 1, 2, 3. So, 30 na yon. 30 dito, 30 din dito, 30 dito, so 90. Ito pa, mayroon pa tayong dalawa. So, ito na yung ito na yung pang dito natin. Yan, ito na yung partner niya dito, panggilid. Kasi hindi rin natin mabuo kung binuo natin yung layout dahil yung plancha natin, yun lang ang inabot. Hanggang dito lang din talaga siya. Yan na lang yung natirang lapad niya eh. So yan, dapat dito, di tayo maligaw dito. Itong dalawa na to. Kasi ito, ang tupi nito, palabas. Palabas. Ibig sabihin, dito natin siya gatlaan. Kasi palabas yung bend niya eh. Papunta dito. Ito naman, ito yung paloob. Papasok naman siya doon, pag ganun. Ito, pangalawa, palabas. Dito natin siya gatlaan. Tapos pagdating sa kabila, dito naman yung gatla natin. Yan. Ayan, gatlaan muna natin to. At magagamit na yung ating vice grip. Kailangan lang, gatlaan pa rin natin siya para may kanto yung bend natin. Kasi pag walang gatla, bilog ang pagkatupi niya. Hindi maganda tingnan. So, okay, ayan, may guhit na tayo. Ayan, na daanan na natin ang grinder. So, kailangan lang, tansyahin din natin, huwag siyang tumagos sa likod, sa kabila. Kailangan, kung tinupi natin, dapat matigas pa rin siya para hindi siya matuluyang mapunit. So, tupiin natin gamit ang ating vice grip. Yan, ito lang yung meron tayo dito. So, ang uunahin nating tupiin, ito dapat ang unahin natin. Ito, yung nasa loob, nasa unahan. Kasi pagka ito ang inuna natin, yung nasa dulo, siyempre, pagka nakatupi yan dyan, hindi na natin maipit ng vice grip to. Kaya unahin natin yung pagtupi ito. Yan. Tama-tama lang yung ano natin, tama-tama lang yung paggatla natin. Medyo matigas pa siya. Ayan. Medyo matrabaho lang talaga kasi mano-mano. Pero kailangan din natin pagtiyagaan kasi paano nga naman kung wala tayong mapagtupian, mapagbindiran. Kung meron man malayo, bibiyahe pa tayo. So kung ito lang naman gagawin natin, ganito na lang. Diskarte na lang. Ayan. Okay.
Ayan o. Yan yung tupi niya. May kanto pa rin. Ayan. Di katulad nung tinupi natin kanina. Ito. Ayan o. Bilog. So, sunod natin yung maliit. Ayan. Ano lang siya. Mas maganda rin kung manood kayo ng mga DIY binder. Meron ding mga nagdi-DIY gumagawa. Angular lang naman yun. Ako, hindi pa ako nakagawa nun. Kasi, maasa nga ako dahil may binder naman dito sa amin, sa baba. Pwede naman ako magpa-bind. Kung kinakailangan. Yan. Oh. Yan. So, okay na, natupi natin. Ito yung panggilid niya. Ito yung i-build up natin dun sa kabilang side. Yung tinastas natin. Okay. Oh, okay. Ayan, oh. Yan. Ganyan yung magiging resulta niya. Yan. Ibig sabihin, tama yung layout natin. Yan, oh. Naka 45 pa rin siya. So, sana darating yung panahon na makabili tayo ng binder natin para pwede na natin pasukin tong kitchen equipment pagka nakabili tayo ng binder. Sa ngayon kasi, pagka pasukin natin yung kitchen equipment sa ngayon, di pa pwede dahil kumbaga sa kitchen equipment kasi hindi naman tayo pwedeng magpresyo din doon ng masyadong mataas dahil alam nyo naman sa ganitong negosyo marami naman tayong kalaban dito. Ibig sabihin maraming gumagawa. Pababaan ang presyo yan. So ngayon, kung lalaban tayo sa mga presyuhan nila na magbaba din tayo ng presyo natin, parang si binder na lang ang binubuhay natin. Kasi kung isipin natin, 10 piso kada tupi. So pagka mga table na yan, siyempre maraming tupi yan. So kung isipin natin 10 piso, parang mura lang. Pero pag maraming tupi kasi, malaki na rin yun. Kaya sayang naman yun, imbis na kita mo na lang, mapupunta pa sa binder. Kaya sana darating ang panahon na makabili tayo ng binder natin na sarili, ano, para di tayo mahirapan. Yan. At malay natin, ipon-ipon lang muna. Kasi medyo may kamahalan ng binder eh. Pinakamura yata yung mga box. Alam ko yung mga pinakamura nun, yung box binder na ha, mga 180,000. So, ibig sabihin, malaki-laki rin talaga pupuhunahanin natin. Kaya habang wala, pwede na rin ganito. Magpatupi-tupi lang tayo. Kung mayroong mga magpapagawa sa atin ng mga pailan-ilan lang, pwede na rin yun. Kasi mahirap naman tanggihan natin yung customer. Customer yan eh. Ayan. Balatan natin siya bago natin i-welding. Kasi pag dumikit yung balat, mahirap na siya tanggalin. Sa bagay, pipinish naman. Pero mausok din kasi yung balat na yan. Kaya kailangan balatan natin. Okay, kailangan na lang, ayusin lang natin. Kasi kung mapapansin natin, ayan, hindi siya pantay. Mas mababa to. So, madali lang ang diskarte niyan. Pukpukin lang natin itong puwet niya. Parang iangat natin siya ganun. Ganun lang ang diskarte niyan.
Yun. Oh, ayan oh. Pumantay na. Ayan. Pantay na siya. Ayun. Ayun oh. Yan, kung makikita natin, naka 45 siya. Kasi kung hindi natin i-45 yun, sa pag-layout pa lang natin, magiging open to dito, yung kanto na yan. So, bibuild up na naman natin, marami tayong hihinangin. Pero kung nakaganyan na siya, iisa lang. Yan lang yun. Yan lang yung hihinangin natin, yung dugtong na yan. Panakon pa ni ano ah. Wala, di ko napansin dyan. Ha? Hindi, parang, di ba parang binigay mo sa mga bata yun? Ha? Ayun, no? Oh. Buo na natin. Yan. Sa mga gumagawa ng lababo, pwede rin ganito ang style. Pero, lagyan nyo sa ng ano, crossbend dito sa gitna. Ganun. Yan, ganyan. Kukrossbend nyo siya. Tapos, bubutasan nyo dito para sa strainer. Merong ganitong lababo, yung mga... Pero wala nang ganito, wala nang ganito. Wala na tong bend na to. Ito lang isa. Itong 15 natin. Itong G's, wala na. So, itong 15, kahit gawin natin 25 yan, ibig sabihin, diretso lang siyang ganun. Ito naman yung mga lababo, yung pang concrete na yung buhos. Tapos ito yung isa, salpak yung ganun. Pwede rin ganito sa lababo. Pero, ang kadalasan talaga sa mga kitchen equipment, yung bilog yung mga ganito, kantuhan. Yun. Sa binder kasi, sa box binder, pag bumili tayo nun, meron na siyang kasamang pambulnos, yung bilog ang dye. Yung dye niya, bilog. Para pang lababo talaga yun. So, kahit yung lababo ko, ganito lang yung design niya. Kasi yun nga, wala tayong pambulnos nung pang lababo. Kaya ganito lang ginawa ko. So yun, at abangan nyo na lang ang pagbuo natin nito. Bukas, tatapusin natin to. So, abangan nyo kung paano natin siya buuhin. Kasi, lagyan natin siya ng sahig dito. Mga hanggang dito, kalahati siguro. Lagyan natin ng mga parilya dyan. Bukod pa rin yung parilya dito. Tapos, may butas lang siya dyan. Okay? Sana may natutunan tayo ngayon sa video na to. At maraming salamat sa pagsusubaybay nyo sa Quran World. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, parang awa nyo na po. Mag-subscribe na kayo. Ayan. Nagmamakaawa na ako sa inyo na isubscribe nyo yung channel namin na Quran Works. At pakiclick nyo na rin ang notification bell para updated tayo sa lahat ng bago nating ibababang video. Ayun. At meron tayong nagawa ngayon. Ayan. Okay. Ayan. Oh, may paa to. So, ngayon, pwede natin siyang ibenta. Dagdag income din yan. Mas lamang yung marami tayong natutunan. Marunong tayo sa layout. Hindi lang tayo basta welder. Okay? Maraming salamat. Babus.